all of us here ay atin pong naintindihan, naunawaan na siya ay namatay para sa atin. Then, tayo po'y, and sabi niya, and therefore all died. Saan po kamatayan ang tinutukoy dyan? Yan pong kamatayan sa cross. Yan po yung dapat na gagawin natin. Upang tayo po'y gusto natin ng puso na malinis. Hindi po tayo malinis kung hindi po natin gagawin yan. Dahil hindi po papasok ang kanyang spirito according sa Genesis 6:3. Ito po inulit-ulit natin dahil hindi po tayo makago through hanggat hindi tayo makawala sa atin pong nature sin natin. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipaintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya ay makalaman. Sa English po, hindi po. Ito po, tingnan niyo po. Pag hindi po tayo marunong tumingin sa ating mga binabasa, wala po dyan doon sa Tagalog yung ating hinahanap na verse. Tingnan mo sa Tagalog kanina, Jay. Yung Tagalog, tingnan mo. Yan. Sapagkat siya ay makalaman, hindi lalampas sa isang 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. Yung hinahanap natin sa English ay wala dyan. Ano po yung wala dyan? Ano po yung wala dyan? Yan. Yan. Sabi niya, the Lord said, my spirit will not content with man forever. Pero sa Tagalog, hindi po natin mababasa. Kaya, mag-ingat din po tayo sa pagbabasa, sa pagtingin ng ating binabasa. So, sabi niya, yan lang nakalagay dyan. Hindi nakalagay ang aking espiritu. Hindi makapagpunyagi. Sa ibang version gano'n. Pero dito po. So, yan po, ang espiritu ng Diyos. Sabi na, my spirit cannot content. Hindi po makapasok ang espiritu ng Diyos sa tao dahil ang tayo ay laman. So, kaya yung laman, dapat yung laman na yon, na sabi ni Pablo, for the love of Christ compels me, yun pong dahilan na yung nag-udyok sa niya, na sabi niya na tayo dapat ay mamatay. Saan kamatayan dapat? We must die. Saan po? Sa ating mga kasalanan. So, yun po yun. So, because kung hindi po tayo mamatay sa ating kasalanan, sa ating mga kasalanan, sa ating nature sin, the Spirit of God cannot content, hindi po makapasok sa atin dahil tayo ay laman. Paano po tayo mag-awit ng pusong dalisay? Paano po tayo mag-awit ng tayo gano'n na nais natin na maging malinis sa harapan ng Diyos? Kung tayo po ay walang Spirit of Christ, hindi po tayo makasamba sa Kanya. So, ang sabi, so through that, na tayo po ay gano'n po. So, balik po tayo sa 2 Corinthians, through the love of Christ na siyang dahilan na tayo po'y mamatay din sa ating mga kasalanan, then, yung spirit po niya ay papasok sa puso natin, and then, yun po yung John 15 verse 3. Sabi niya, nalinis na kayo sa kanyang mga salita. Doon pa po tayo malinis sa kanyang mga truth, sa kanyang mga salita. Because the word, even though na tayo po'y pinag-aralan natin nakaraan, even though na tayo nakikinig, nakaupo tayo to listen, that is our faith, but without the act, the deed of faith, para mamatay tayo sa ating mga four sins, all self, body of sin, sinful nature, body of death, hindi po tayo, kung hindi natin gagawin yung deed of faith, act of faith, hindi po tayo malinis sa magitan ng kanyang salita. Even though you are listening, ikaw ay nakaupo to listen, kung walang act of faith, hindi po mangyari po sa atin ito. Sabi dito, nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. So, yung salita niya, because sabi sa John 1:1, word is God, yung word is God, the word is God, yan po ang siyang naglinis. That's why sabi niya, kung wala sa atin ang Espiritu ni Kristo, kung hindi wala yung act of faith, hindi po tayo malinis sa ating mga kasalanan. Yun po yung importante. Kailangan tayong makawala. So this morning, si Brother Sam po ang mensahe pong kanina po, yung nakalagay doon sa Hebrews 10 verse 9. Ayun po yung mensahe na share ko lang sa inyo, sandali. Sabi po doon sa Hebrews 10, sa kanya sinabi, narito ako upang tuklin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Then sa English po, sabi doon, then he said, here I am, I have come to do your will. He set aside the first to establish the second. Yung ano po yung will, kasi karamihan, ito po yung will ng
Diyos talaga na ako'y magaganito, makatrabaho. Ito talagang kalooban ng Diyos. In the Bible, there is only one will. Isa lang po yung kalooban ng Diyos. What is the will? Ang will niya is to set aside the first one and to establish the second one. What is the will? Kasi ang sabi po doon sa Matthew 7 verse 21, sabi po doon, yan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, I will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. He who does the will of my Father who is in heaven. Yun lang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Yaon lamang ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po makapasok sa kaharian ng Diyos yung sabihin niya, ako'y nagsisimba naman po. Ako naman po kilala ko ang Diyos. How come that you know God without knowing the process kung sino talaga ang Diyos? Hindi po. Kailangan po maintindihan natin kung ano po yung will of the Father. Kasi hindi po sinasabi diyan na ako'y, dahil tinanggap ko naman si Jesus, ako'y born again na, ako'y papasok sa kanyang kaharian. But without knowing the will of the Father. What is the will of the Father? Ang sabi po diyan, to establish. To establish. Ano po yung will niya? To set aside the, ano po yun? Ano po yung i-set aside natin? Ano po yung unang gawin natin? Ano pong unang ginawa ni Jesus? Napako siya sa cross, diba? Yung napako siya sa cross. Yun po yung first thing na dapat gagawin. Hindi po tayo, hindi po, ay ganito po, ang gagawin ko. Kailangan ko pong magbibiyasa sa sa Bible. Kailangan po lahat yan, intindihin ko, alamin ko, without hindi natin ma-set aside yung first thing, yung ano po yun, na kailangan tayo makawala. Ano po yun? Ito pong ating laman na to dahil ang Spirit ng Diyos ay hindi makapasok sa atin kung hindi tayo mamatay sa ating mga kasalanan. Yun po yung ibig sabihin, yung will niya na we must set aside our first thing. What is our first thing? Yun pong ating nature sin. Ating pong iset aside. Ating pong pinag-aralan nung nakaraan. Ephesians 4:22. We must put off our old self. Yun po yung first. Atin pong unang hubarin yung ating dating pagkatao. Siyempre, bago ka, nagbili ka ng bagong damit, paano gagawin mo? Pagsamasamahin mo po ba? Isabaw mo po ba yung bagong damit mo? O hubarin mo yung lumang damit upang makasuot ka ng bagong damit. Ganyan po yung unang gagawin, yung sinasabi po sa Bible. Una, yun po yung kalooban niya. Yung kailangan, sabi niya, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Bakit dito po tayo nag-stay? Dahil kung hindi natin ito maintindihan at hindi natin ito may sa buhay, hindi pa rin tayo makakawala. Still, nandoon pa rin tayo sa ating buhay na ganyan. Miserable pa rin. Wala pa rin aral na nasa puso natin. Kaya sabi niya, yan po, we must put off our old self, your old self, our old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Yan po. Dahil kung hindi po natin i-put off yun, ang sabi po nun sa Ephesians 2:3, tayo po, dahil sa ating, yan po, Ephesians 2:3, all of us who, sabi niya, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desire and thoughts like the rest. Ano po yung result? Ano po mangyari? Ito po yun. Lagi natin pinag-usapan dito na ating natin inaaral. Kung hindi tayo makawala dyan, yan po yung ating pong condition. So, kailangan po tayo mahubad po yung una pong gagawin natin. Yun po yung sinasabi ng Hebrews 10:9. Unang gagawin natin, atin pong iset aside, atin po muna. Yun po yung pinakaunang gagawin natin. Ano po yun? Paano po? Ang sabi po ng Matthew 1:15, anong sinabi niya? Ano po yung dapat natin gagawin? Repent? Diba? Anong gagawin natin? Yung gospel. Anong gagawin natin? Mark 1:15. Yan. The beginning of the gospel about Jesus Christ. 15, the time has come, he said.
The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Yan lamang pong gagawin dapat ng lahat ng mga tao. Repent, ay po'y magsisi at manampalataya sa mabuting balita. Ano pong mabuting balita? According sa Acts 5 verse 42, ano pong mabuting balita na dapat po paniwalaan na walang iba, na yan lamang po upang tayo makapagsisi. Yan lamang po, that Jesus is the Christ, that is the good news. Yan pong ginagawa nila araw-araw sa templo, sa mga baybahay. Sila po hindi tumigil sa pagtuturo at pagpapahayag na si Jesus at sa good news. Ano yung mabuting balita na si Jesus ang Kristo? Kaya sabi doon sa Mark 1:15, repent and believe the good news. Ano pong pagsisiyan natin? Pagsisiyan natin, kailangan po, ano pong pagsisisi ang dapat natin gagawin? Yun po yung set aside natin yung atin pong old self natin. I-put off natin yung ating nature sin, yung ating pinagmulan, yung ating likas, yung ating pagkatao natin. Kailangan po natin i-set aside. Yan po ginawa ni Jesus. Siya lamang po. Then, ang sabi po, ano pong dapat natin gagawin? In order. Anong dapat natin gagawin? Yung ating katawang makasalanan, yung ating katawang mamatay. Atin po i-set aside. Yun po yung kaunahan na dapat natin gagawin. Hindi po muna dito muna. Kailangan muna mag-aral tayo sa ganitong aral. Dito muna tayo. Para pagdating sa mga panahon na yun, madali lamang po natin maintindihan ang mga aral na yun dahil ang kanyang espiritu ay nasa puso natin, ang nagsusulat ng mga salita niya papunta sa puso natin upang mapulfill natin ang kanyang mga aral. Yan po. So, yun po yung kalooban ng ating Ama. In order to establish the second one. Ano po yung second one? Hebrews 10 verse 9. Ano po yung second one? Si Kristo po. Kapag nakawala tayo sa mga bagay na yan, sa ating dating pagkatao, sa ating nature sin, si Kristo po ay papasok sa puso natin. Yun po yung yan po yung importante. Ano pong ginawa ni Jesus? Ang kalooban ng Ama. Kaya sabi niya sa kanyang panalangin, ano pong prayer niya? Anong prayer ni Jesus? Kung maaari lamang sabi niya, kunin mo yung, ano yung kukunin? But not my will, but the will of the Father, sabi niya. Hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban. Ang kalooban ng ang kanyang sinunod. Kaya ang purpose kung bakit siya pumunta dito, para sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Na set aside yung first. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Na makawala sa laman. Tayo makawala sa laman. Yun po yung kalooban ng Diyos sa atin lahat. But it's very hard to deny sa laman. Very hard. Napakahirap. Itakwil, ibasura yung ating pagkatao, yung ating dating pagkatao, yung ating nature. Mahirap po ibasura. Kaya yun po yung kailangan po na ma-set aside in order na ma-establish sino po? Si Kristo. Because si Kristo po yung glorious body. Si Christ po yung katawang hindi mabubulok. Sino po? Si Jesus naging Kristo. Yun po yung importante. Dahil kung hindi natin maintindihan na yan, puro lang tayo aral ng aral, puro lang tayo pakinig ng pakinig. Hindi lang sa atin dito. Puro lang tayo punta ng simbahan, Bible study, halos buong maghapon na nasa simbahan. Pero kung hindi maintindihan ang kalooban ng Diyos, ang sabi doon sa Matthew 7:23, anong sabi doon? Even though, ikaw ay, yan, anong mangyari? Even though, according sa 22, even though, sa 22, yan. Na sinasabi mo, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Sabi mo, Lord, hindi ba kami nangaral? Hindi ba kami, Lord, nagtayo ng maraming simbahan? Maraming simbahan lang pala, building lang pala ang tinayo. Malala ko pa noon. Patayo ng building.
church planting ng ganito, simula Mindanao, papunta dito sa Luzon, ano bang naitayo? Diba? Ang dami ng church, sabi niya, tinayo. Bigyan natin ng panangan si pastor na ganito kasi ilang churches na ang naipatayo. Building lang ang naipatayo. Di ba po? So, ano po yun? Ano sinabi ni Pablo? Ano sabi doon? Na dapat nawala tayong ipagyayabang. Kanino po yung mga kayabangan na yan? Nasabi niya, Lord, did we not prophesy? Hindi ba po nagpipray naman ako sa mga may sakit? Tingnan mo, gumaling nga si ganito eh. Pinuntahan lang ni pastor doon, ay talagang gumaling. Pinagpipray lang ni pastor doon, talagang gumaling. Eh, wow, si pastor na po yung, ano po yun? 1 John 2 verse 16. Yan na po. Yan, ano po yun? Boasting of what he has. And thus come, ano po yun? Boasting of what he has. Nagyayabang sa lahat ng meron siya at sa kanya mga nagawa. Kaya ano sabi po ni Pablo according to 1 Corinthians 2 verse 4? Sabi niya, my message and my preaching were not with wise and persuasive words but with a demonstration of the Spirit's power. Noon sa 5, sabi niya, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Doon sa 2. Okay, yan po. Wala po siyang ibang mensahe. Then, doon sa 3, ang sabi niya, I come to you in weakness and fear and with much trembling. Yan po, habang siya nagbimensahe. Wala po siyang ipagyayabang. Kung dahil ang kanyang sinasabi, hindi po salita ng tao. For my message, sabi niya sa sunod, ano po? For my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Sa Tagalog, ang aking mensahe, sabi niya sa Tagalog, sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa magitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung pang-aakit. Mga magagandang mga salita, matatamis na salita, kung ano-anong mga salita, para lang ang mga tao itatawa, para lang itong mga tao na ito, para hindi antukin. Dahil yun ang pinag-aralan. Paano natin kunin yung atensyon ng mga ng audience? Kailangan ganito, ganyan. O, tawanan na. Hindi po yun. Kaya sabi ni Pablo, my preaching, ang aking panalita ay hindi po sa pang-aakit na matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao. Kundi, ano po yung kanya? Sa pamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Because, ano po? Wala po tayong ipagmayayabang. Ano pong ipagyayabang natin? Sabihin, Lord, did we not prophesy in your name? Lord, did we not? Ano po? Hindi po ba kami, Panginoon, halos maghapon na kami nangaral, nag-evangelize, nag-preach, but ano sabi niya? Yan po yung mangyayari. Kapag hindi na set aside yung first one, even though you are a pastor of many years, at ikaw naging retired na, even though wala ka nang ginagawa, dahil ito yung ating ginagawa, anong klaseng pastor na yan? Dapat ang pastor, ganito lamang po daw ang ginagawa. Hindi dapat nagbi-business, hindi dapat nagaganyan, but ano pong sabi ni Lord? According doon sa Matthew 7:23, anong sabi niya? Yan. 23. 7:23, ano sabi niya? At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Yan po yun. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Nakahit na po siya. Yun yung title niya. Yun yung title niya, bishop siya. May-ari siya ng Bible School. Ang daming pastor na nakapag-aral. Dahil ito, nagtayo ng Bible School. But, anong sabi po niya? Ang sabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa ng masama. Bakit? Dahil hindi niya naintindihan kung ano yung dapat i-set aside.
Ang naintindihan lamang niya yung doon sa verse 22. Yun lamang po yung naintindihan niya sa verse 22. Ang naintindihan lamang niya yung nangangaral siya, yung nagpalayas ng mga demonyo, gumagawa ng mga kababalagan sa pangalan ni Jesus. Yun lamang po yung naintindihan niya. But, kasi akala niya doon sa 21, akala niya yun yung kalooban ng Ama. Na makapasok siya sa kaharian ng langit. Yan pong siya sabi. Akala niya ang kalooban ng Ama ay yun po, yan lamang po yung makapasok sa kaharian ng langit, yung nangangaral, nagpapalayas ng mga demonyo, at gumagawa ng himala. But, hindi po niya alam kung ano po yung dapat na, unang bagay na dapat na ma-set aside. What is the first thing na kailangan po niyang ma-set aside according to sa Hebrews 10 verse 9? Kailangan po, yun po yung pinaka-importante na will ng ating Ama to establish. Ang sabi niya, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. That is the will. Yun lamang po upang maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Dahil marami na hindi nakaintindi ng kalooban ng Diyos. Akala nila ang kalooban ng Diyos, yun po, na magpagaling, magpalayas ng demonyo. Pupunta tayo sa church. May gawain ngayon, may Thanksgiving ngayon, pupunta tayo. Tayong lahat, mag-invite tayo ng marami. Tuwang-tuwa naman. Nagrenta pa ng sasakyan, nagbigay pa ng malaking halaga. But, boasting of what? Yes. Kaya ano po, hindi po niya naintindihan kung ano po yung dapat alisin. Iyon po, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Set aside the first one. Ano po yung set aside? Yung set aside muna yung ating nature sin. Yung ating old self. I-put off muna natin yung ating old self. Yung nasabi doon sa Romans 6:6. Ang sabi doon, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Yan po yung kailangan po. Yung ating old self, body of sin. Yun po yung ginawa ni Jesus. Pinako siya sa cross, dala-dala ang ating yung ating old self was crucified with Jesus. Dinala po niya sa cross. According sa 1 Peter 2 verse 24, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Ano yung bigat ng ating mga kasalanan? Yung ating old self. He Himself bore our sins in His body, so that, in His body, on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Ano po yun? He Himself bore our sins. Ano po yung dinala niya sa kanyang katawan? That is Romans 6:6. He Himself bore our sins. Ano po yung dinala niya sa kanyang katawan? For we know that our old self was crucified. Dinala niya sa kanyang katawan ang yung ating old self nung siya napako sa cross, ating body of sin. Yan po yung dinala niya. Kaya, sabi sa Ephesians 4:22, we must put off our old self. Yan po yung first thing. That is the will ng ating Diyos. Kalooban ng ating Diyos na atin pong alisin. Yan po yung importante. Dahil kahit mangaral ka pa ng mangaral, kung hindi mo naman naintindihan yun, hindi ka nakawala dyan, wala ka din po. Yan. Yan po. Yan po yung dapat alisin. Yun po yung first thing natin na kailangan makawala doon. In order na ma-establish yung second one. Sino po yung second one? Jesus become Christ. Yun po yun. Mula kay Jesus papunta kay Kristo. Bakit? Si Jesus, Galatians 4:4. Si Jesus, yun po yung beginning. Yun po yung una na gagawin. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Sino po yung under the law? Jesus, under the law. Pinanganak ng babae. Sino yung pinanganak ng babae? Ang pangalan niya ay si Jesus. Pinanganak sa ilalim ng kautusan.
But Romans 10 verse 4, sino po si Jesus? Yan, sino po? Jesus po ba nakalagay dyan? Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Si Kristo po yung end. Yan po ng kautusan. Sino po yung ilalim ng kautusan? Si Jesus. Sino po yung end of the law? Si Kristo. In order na mayroon pong katuwiran kung nandito na siya sa puso natin sa mga nanampalataya sa Kanya with the deed of faith. Kasama yung act of faith natin. Ano po? Eh, kung hindi natin alam yun, kahit ilang taon ka na, wala pong mangyari. Kailangan ma-set aside po yun. Yun po yung importante. Eh kung ma-set aside niyan, ano po? Ano po yung mangyari? Si Jesus po, na-set aside po yung kanyang katawan at nung siya'y nabuhay, naging Kristo. Ano po yung establish? To establish, to set aside our lowly body, to establish the spiritual body. Yan. Kapag hindi natin alam, hindi natin ma-establish yung spiritual body. Yan po yung importante. Sabi sa Jeremiah 33 verse 2. Yan po. This is what the Lord says, He who made the earth, the Lord who formed it and established it. The Lord is His name. He who made the earth, the Lord who formed it and established it. Sino yung earth? Alam na natin yun. Then, establish the Lord is His name. Ang nasa puso natin. Yan po yung importante. Kaya, sa panahon natin ngayon, sabihin nila, magkakaroon na ng, sabi ni Duterte, kahit anong vaccine, nasa inyo yun kung anong gusto ninyo. Nakalagay na yung iba't ibang mga lugar, mga bansa para sa vaccine. Pero sa palagay nyo, kung may vaccine, maging okay lahat? Okay ba lahat? Tapos may kinakatakutan ngayon na bago. Nandyan na daw, sabi kanina, nandyan na daw sa Quezon City. Pero anong dapat natin gagawin? Habang sila ay nagdumulumihanan sa mga bagay na yan. Tayo po, yun po yung gagawin natin. Ano yung unang gagawin natin? Set aside and to establish Christ. Set aside natin yung ating nature sin and establish Christ in our heart. Rooted. Mag-ugat siya. Yun lamang po. So, anong gagawin natin lagi? Tayo po'y mamatay sa ating mga kasalanan. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Galatians 5:24, ano pong dapat natin gagawin? Galatians 5:24, sabi dyan, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Pinag-aralan natin yung Christ Jesus, di ba po? So, yan po. Kapag tayo na kay Kristo na, atin na pong napako yung ating sinful nature, yung ating nature, yung likas nating pagkatao, kasama ang kanyang passions and desires. Kaya nawawala na yung, ano ba yung passions ng tao nito? Ito talaga yung kalibigan niya. Dahil hindi niya, yung nananglaging niya ginagawa. But, kapag tayo belong kay Kristo Jesus, tayo po'y unti-unti na kawala doon. Magugulat ka ng iba na yung ito. Hindi naman natin gagawin yun. Hindi natin kayang baguhin yung tao. Kundi, yun lamang ang dapat niyang gagawin. Yan lang. So, Galatians 2:20, yun importante na lagi natin gagawin everyday sa buhay natin. So, ayan po. Sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, tayo po ay dumako doon sa ating pong i-confess and then ibigay po yung time kay Pastor Tony.
Okay? Atin pong sabihin lahat. Ulitin natin, sabihin natin. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan po. Ang kalooban ng Diyos, ulitin natin, na set aside yung ating old self, body of sin, sinful nature, body of death, upang ang purpose ng pagkasulat ng Biblia ay matupad sa atin na si Kristo po yung ma-establish sa puso natin. Kaya sabi po doon sa Hebrews 12:2, ano pong dapat gagawin? So, sabi dyan, anong gagawin? Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, i-fix natin kanino kay Jesus dahil si Jesus ang naging Kristo. Wala na pong iba. Ano pong ginawa niya? Ano pong i-fix doon? Kailangan tayo mamatay araw-araw sa ating mga kasalanan para si Kristo mabuhay sa atin. Si Kristo na yung ating buhay. So, tayo po'y manalangin. Father God, salamat po dahil ang nais mo na kami po ay makawala sa aming pong nature sin. At ikaw po yung mabuhay sa puso namin at ikaw na ang buhay namin. Mahayag ka sa buhay namin upang kami din mahayag kasama mo sa iyong kalwalhatian. Ngayon po, yan po yung aming dalangin na ang salita mo, Panginoon, sa puso namin ay ito, Lord, ay mapuspos ang puso namin ng iyong mga salita. Dahil hindi ka po tumitingin sa aming pong panlabas. Ang tinitingnan mo, yung puso namin, kung ang salita mo, nanaan sa puso namin. Yan po yung aming pagsamba. Yan po yung aming po, Lord, na yun pong katotohanan na siyang magpapalaya sa amin. Yan po ang salita mo na naglilinis sa amin. Ang siya pong dahilan na nasusulat ang iyong mga salita sa puso namin. Dahil yung Espiritu mo ay nasa amin na po. Nasa puso namin, nananahan sa puso namin, Panginoon. At anumang dalangin namin ay yung ipagkakaloob. Dahil ang mga bagay na yan, Panginoon, according to our need, ay inyo lamang po, inyo pong ipagkakaloob, Panginoon. Dahil nakita mo na ito po ay kailangan namin, Ama. Salamat po, Lord Jesus Christ. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Namunawaan namin ito. Dahil hindi po pwede, Lord, na kung ano-ano ng mga pinag-aralan namin, hindi namin alam kung paano po kami magsimula. Dahil ang sabi, the beginning of the gospel, paano po kami magsimula? Kailangan po yung una, amin pong iset aside. Yun po yung simula. Kaya salamat po. Salamat po. At tulungan mo po ang mga nakikinig na nasa kanilang mga sa screen, Panginoon. At na sila makaunawa, O Lord Jesus Christ. Maunawaan nila at mabasa nila, mapakinggan nila ang mga aral na ito. Dahil wala pong tangi lamang na pag-asa na si Kristo lamang ang pag-asa, Panginoon. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Dahil ang nais mo na lahat ng tao ay maligtas. Ayan po yung nais mo, Panginoon. That is your purpose, na ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Come to know the truth dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Purihin ka ngayong oras nito, sa lahat ng narito, ngayong hapong ito. Bigyan mo kami ng kalakasan, na kami maging matatag at maging brave, Panginoon, sa pangangaral, sa pag-share ng iyong mabuting balita. Dahil paano po sila makarinig? Paano po sila tatawag sa Panginoon? Kung tatawag man sila, tatawag po sila doon sa Matthew 7:21-23. But hindi po nila kilala. Kaya sino po mangaral sa kanila? Yaon lamang may Espiritu ni Kristo. May patutuo ng Espiritu. Kaya salamat po, kaming lahat, Panginoon, na narito na nakikinig. Purihin ka at pagpalain mo kami sa magitan ng iyong salita ngayong hapong ito sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.